Guys, voice over lang muna ito. Ginawa ko dahil ang intense ng eksena ni Lusheng. Kapag nagustuhan ninyo, ituloy natin ang mga susunod. Isang sasakyang pangkalawakan ang lumitaw mula sa puting liwanag. Halatang bagbog at malubha ang naging pinsala nito. Hindi naman iyon nakapagtataka, dahil sa nakakatakot na bug zone ng enerhiya na dumaan kanina, tanging mga materyales na nasa antas immortal o mas mataas pa ang maaaring manatiling buo. Ang katotohanang hindi tuluyang nawasak ang katawan ng sasakyang ito ay sapat ng patunay sa pambihirang kalidad nito. Ngunit ang ikinagulat ni Xiangxan ay tila pamilyar sa kanya ang disenyo ng sasakyan. Kung tama ang kanyang pagkakaalala, ganitong-ganito ang disenyo ng meteor ship na dati niyang ipinadala mula sa Star Spirit Flower upang ihatid sina Lusheng at ang mga kasama nito. Ang meteor ship ay ginawa sa shipbuilding facility ng pamilya ng Star Spirit Flower. Iisa lamang ang nagawang ganitong modelo, at sa teorya, imposibleng magaya ito ng sinumang hindi kabilang sa kanilang pamilya. Kung ganoon, bakit narito ang meteor? Hindi ba't dapat sakay nito sina Lusheng at ang iba pa? Paano ito biglang naging sasakyan ng maalamat na si Dilius? Habang sunod-sunod na pumapasok ang mga tanong sa isip ni Yangtze, dahan-daang bumukas ang hatch ng nasirang sasakyang pangkalawakan. Isang figure ang marahang lumabas. Sa sandaling lumitaw ang figurang iyon, kusang napigil ng lahat ng nanunood sa kalawakan ang kanilang paghinga. Isa siyang napakakisig na binata. Ang kanyang balat ay kasing kinis ng jade, at ang kanyang mga mata ay kumikislap na parang pinakamahahalaga at pinakapambihirang hiyas sa buong kalawakan. Ang maayos na pagkakasuot niyang itim na combat suit ay lalong nagbigay diin sa halos perpekto at balanseng pangangatawan niya. Tahimik lamang siyang nakatayo roon. Wala siyang inilalabas na labis na aura, ngunit siya na agad ang naging sentro ng buong kalawakan. Kahit ang puso ng Celestial Serpent, na nagniningning sa loob ng hindi mabilang na light year, ay hindi kayang higaitan ang ningning na nagmumula sa kanya sa sandaling iyon. Dilius. Siya ang maalamat na si Dilius. Masiglang sigaw ng isang tao mula sa karamihan. Sa isang iglap, tila nagliyab ang tahimik na kalangitan. Hindi mabilang na mga tao ang matinding tumitig sa makisig na binata sa kanilang harapan. Ngunit si Xiangxan ay tuluyang natigilan. Para siyang tinamaan ng mahikang nagpamanhid sa kanyang buong katawan, kaya hindi siya makagalaw. Talagang karapat-dapat siya sa pangalang Dilius. Mayroon siyang sovereign level blood at nakatakdang magniningning sa buong kalawakan. Hanga namang sabi ni Elder Shadowstar. Isang kakaiba at mahirap ipaliwanag na ekspresyon ang lumitaw sa mukha ni Yangtze. Dahan-dahan siyang lumingon kay Elder Shadowstar at nagtanong, Elder, hindi pa ba ninyo personal na nakikita si Dilius? Sinulyapan siya ng Elder at nangut siyang sumagot. Ano, huwag mong sabihing nakita mo na siya. Siyempre hindi, umiling si Yangtze. Pero, biglang iniba ni Yangtze ang usapan. Itinuro niya ang figurang nasa malayo na siyang sentro ng atensyon ng lahat at sinabi sa kakaibang tono. Kilala ko ang taong iyon. Hindi siya si Dilius. Ang pangalan niya ay Lusheng. Ha! Mabilis na napalingon si Elder Shadowstar at tula lang tumitig sa kanya. Nang makita niya ang seryoso at matatag na ekspresyon sa mukha ni Yangtze, mabilis na napalitan ng matinding hindi makapaniwala ang kanyang mukha. Hindi niya napigil ang sumigaw. Anong klaseng kalokohan sa buong kalawakan ang sinasabi mo? Boom! Kasabay ng isang marahas na pagyanig na yumanig sa buong cosmos, biglang sumabog ang napakalaking mahiwagang porma sayon na binubuo ng hindi mabilang na star core. Ang napakalawak na enerhiyang kosmiko sa buong kalangitan ay rumagasa patungo sa gitna na parang libo-libong ilog na nagsasama-sama. Ngunit mula mismo sa sentrong iyon ay sumabog ang hindi mabilang na kidlat at unos na para bang. Kapag hindi ako pinaniniwalaan ni Elder Shadowstar, maaari ninyong tingnan ang impormasyong ipinadala ko tungkol kay Lusheng. Huminga ng malalim si Xiangxan. Sa loob lamang ng ilang sandali, tila bumalik ang kanyang sigla. Sa katunayan, maaari ko pa kayong samahan papunta roon para personal ninyo siyang mabati. Paulit-ulit na nagbago ang ekspresyon ng Elder. Bigla, na para bang ayaw pa rin niyang maniwala, mabilis niyang inilabas ang kanyang communication device. Binuksan niya ang file na ipinadala ni Yangtze kanina at mabilis itong sinuri. Matapos lamang ang ilang tingin, naging napakakakaiba ng kanyang ekspresyon. Imposible, paano nangyari ito?
Halos hindi niya ito mapaniwalaan. Ipinakita ng impormasyong ipinadala ni Yang San na ang martial arts prodigy na nagngangalang Lu Sheng, na nakuha niya kapalit ng 30 third-tier Star Core, ay kamukhang kamukha ng binatang nakatayo sa kanilang harapan. Siya rin ang sentro ng atensyon at tinatawag ng hindi mabilang na tao na Dilies. Kung ganoon, si Lu Sheng ay si Dilies, at si Dilies ay si Lu Sheng. Agad na natulala si Elder Xingying, ngunit mabilis din siyang natauhan. Si Dilies, ang maalamat na nagtataglay ng dugong nasa antas na sovereign, ay imposibleng magkaroon ng dalawang magkaibang pagkakakilanlan. Kung ganoon, iisa lamang ang paliwanag. Nagkamali sila. Siya, pati na rin ang lahat ng nanunood, ay nagkamali sa pagkilala sa taong nasa sentro ng bagyo, ang taong katatapos lamang mag-breakthrough sa level 13. Mula simula hanggang dulo, pinapalakpakan at ipinagbubunyi pala nila ang isang pekeng Dilies. Agad na bamigat ang ekspresyon ng Elder. Walang duda, ito ang pinakamalaking pagkakamaling nagawa ng hunting bow sa nakalipas na mga taon. Maging siya ay hindi sinasadyang nadala sa pagkakamaling iyon. Ang pangunahing dahilan ay ilang taon pa lamang sumisikat si Dilies. Bagamat kilalang kilala ang reputasyon ng henyo na may sovereign level na dugo, hindi pa kumpleto at laganap ang impormasyon tungkol sa kanyang mukha at iba pang personal na detalye. Iilan lamang ang talagang nakakita kay Dilies ng personal. Gayunman, walang duda na totoong nag-breakthrough si Dilies patungong level 13 sa loob ng puso ng Celestial Serpent. Totoo rin ang napakalaking cosmic energy vortex na halos lumamon sa buong lugar. Kung ganoon, bakit napakalaki ng pagkakamali nila tungkol sa pagkakakilanlan ng taong nag-breakthrough? At naroon din sa kanyang harapan ang martial arts prodigy na si Lu Sheng. Isang extreme rank low pa lamang ang lubusan nitong nauunawaan. Anong klase ng talento mayroon siya? Anong klaseng bloodline? Paano niya nagawang lumikha ng ganoon kalaking pangyayari at malinlang ang lahat, pati na rin siya, na paniwalaan iyon. Sa loob ng ilang sandali, hindi mabilang na kaisipan ang pumasok sa isip ni Elder Xingying, kaya lalo siyang naguluhan. Dilies, Dilies. Matinding tumitig ang gintong higanti sa makisig na binatang lumabas mula sa sentro ng energy vortex. Sa isang iglap, isang malakas na pagnanais na makipaglaban ang lumitaw mula sa kanyang katawan. Ngunit mabilis niya rin itong pinigilan. May sabi-sabing mainitan ang ulo ni Dilies, malamig at mapang-api, at sadyang matigas ang ulo at suwail. Pero ngayong nakikita ko siya, parang hindi naman siya ganoon kalupit. Komento ng binatang nakasuot na parang paniki sa tabi niya. Sinulyapan siya ng gintong higanti at walang pakialam na sinabi, "Malalaman mo ba talaga ang ugali ng isang tao sa tingin lamang? Pareho naman kayong level 13. Bakit hindi mo siya hamunin para malaman mo kung totoo ang mga sabi-sabi tungkol sa init ng ulo niya?" Umiling ang binata, "Gusto mo ba akong ipadala sa kamatayan?" Isang tingin lamang niya. Nanlalamig na ang dugo ko at parang pinupunit ang buong katawan ko. Nasarurok lamang ako ng antas na immortal. Napakalaki ng agwat sa pagitan ko at ng isang may sovereign level blood. Talagang siya nga si Dilies. Haha, 2 beses na tumawa ang gintong higanti. Makikita sa kanyang ekspresyon na para bang sinasabi niya, "Mabuti naman at alam mo ang sarili mong kakayahan." Kapareho rin ng kanilang dalawa ang iniisip ng ibang mga nanunood. Maraming pambihirang henyo ang naroon. Lahat sila ay naakit ng kasikatan ni Dilies at ng napakalaking energy vortex na nangingibabaw sa kawalan. Ngayon, sa wakas ay ipinakita na ni Dilies ang kanyang tunay na anyo. Tunay na tumutugma sa mga sabi-sabi ang kanyang kapangyarihan. Bagamat hindi niya ipinakita kahit kaunting bahagi ng kanyang lakas at tahimik lamang na nakatayo sa harapan ng lahat, nakaramdam ang mga nakaharap sa kanya ng hindi maipaliwanag na takot at matinding presyon. Para siyang isang haring nakaupo sa kanyang trono at malamig na nakatingin sa kanila mula sa itaas. Maaaring may mapanghamong kaisipan ng mga nahuling dumating at nang ahas hamunin ang karangalan ng trono. Ngunit sa ilalim ng tingin ng hari, wala silang ibang magagawa kundi yumuko at magpasakop. Dilies. Sa sandaling iyon, malamang na ang 4 na kasama ni Lu Sheng ang pinakanalilito sa lahat. Tuluyang natarante sina Zhou at Anan. Sa hindi maipaliwanag na dahilan, biglang naging maalamat na, Dilies, si Lu Sheng. Habang pinakikinggan ang same time na paghinga at bulungan ng mga tao sa paligid niya, nagsimulang mag-isip si Zhou.
Posible kayang ang binatang nakilala ko sakay ng Star Spirit Flower ay talagang ang maalamat na si Dilius. Tutal, wala ni isa sa kanila ang personal na nakakita kay Dilius. Samantala, tulala rin sina Haiji Dao at Pablo. Namangha sila sa napakalaking kaguluhang idinulot ng breakthrough ni Lu Sheng. Kung ang taong sabay na naghamon sa level 13 kasama ni Lu Sheng at nakipag-agawan sa cosmic energy ay talagang ang Dilius na nasa mga sabi-sabi, hindi ba't nangangahulugan iyon na? Natalo at napigilan ni Lu Sheng ang isang super genius na may sovereign level extraordinary physique. Sa ilang aspeto, posible kayang mas malakas pa ang talento niya kaysa sa isang sovereign level genius. Sobra ang gulat na idinulot ng konklusyong ito sa kanilang dalawa. Kahit mga veteranong level 13 sila na nabuhay na ng 10,000 taon, nahirapan pa rin silang tanggapin at unawain agad ang nangyari. Nakatayo lamang silang dalawa roon, hindi malaman ang sasabihin. Habang halos, sinasamba ng mga tao sa lugar ang maalamat na si Dilius, isang sinag ng liwanag ang mabilis na lumipad mula sa malayong bahagi ng kalawakan. Kasama nito ang walang hanggang kulog at unos. Sa loob ng liwanag ay nakatayo ang isang binatang may 3 mata, hawak ang isang battle spear na may mahabang hawakan. Sa isang kisap mata, bumaba ang binata sa lugar. Agad na nilamon ng matinding pagnanais na pumatay at masamang aura ang buong kalawakan. Sa isang iglap, napuno ng takot ang maraming nanunood. Halos magkanya-kanya silang tumakas mula sa lugar. Diretsyong sumugod ang binatang may 3 mata at may hawak na battle spear patungo sa makisig na binatang nasa sentro ng karamihan. Ang battle spear sa kanyang kamay ay lumikha ng walang hanggang puwersa. Ang kulog at unos ay nagsama-sama at naging halos totoong puwersang mabagsik na bumagsak sa kanyang kalaban. Boom! Marahas na nagsalpukan ang dalawang figure. Nakakatakot na mga alon ng enerhiya ang kumalat sa buong kalawakan, dahilan upang mapasinghap ang mga nanunood. Nagsimula ang isang matinding labanan. Mabilis na nagpalitan ng mga atake ang dalawang figures sa kalangitan. Walang kapantay ang bagsik ng binatang may 3 mata. At battle spear, ang kanyang aura ay kasing bangis at kasing gulo ng isang malakas na thunderstorm. Samantala, nanatiling kalmado si Dilius. Bahagyang lumilipad sa kanyang likuran ang maitim niyang buhok. Gamit lamang ang kanyang mga kamay, madali niyang naharang ang bawat atake ng binatang may 3 mata. Matapos ang maikling sandali ng pagkagulat, agad na sumiklab ang pananabik ng mga tao. Katatapos pa lamang umakyat ni Dilius sa level 13, ngunit agad na may sumalakay sa kanya. May isang taong talagang nang-ahas hamunin ang kapangyarihan ng isang sovereign level na pinuno. Paano hindi masasabik ang lahat sa ganoong eksena? Siya iyon, ang nilalang na nasa monarch level. Mabilis na sabi ng gintong higanti habang pinapanood ang labanan. Sinadya niyang sabayan si Dilius sa pag-breakthrough patungong level 13. Minsan na niyang hinamon si Dilius, ngunit lubusan siyang dinurog at inagawan pa ng kanyang energy tide. Ngayong nagtagumpay na siyang mag-breakthrough, nang ahas talaga siyang hamunin si Dilius sa ikalawang pagkakataon. Napakatapang niya. Ang hindi malinaw na pagkilala sa agwat ng sarili sa iba ay tunay na isang trahedya, sabi ng binatang kasama ng gintong higanti habang umiiling. Sa sandaling iyon, malapit nang matapos ang labanan sa kalawakan. Nabalot ng puting liwanag si Dilius. Ang mahaba niyang itim na buhok ay unti-unting naging purong puti, habang isang puting liwanag na hugis korona ang lumitaw sa kanyang noo. Para siyang isang tunay na Diyos na naglalakad sa gitna ng mga mortal. Sa isang simpleng pitik lamang ng kanyang pulso, pinunit niya ang binatang may 3 mata, na nang-ahas hamunin ang kanyang kapangyarihan, hanggang sa maging pira-piraso. Ang dating mabagsik na binatang may 3 mata ay naging alikabok sa gitna ng kulog at unos bago tuluyang maglaho sa kalawakan. Isang matinding paghanga ang umusbong sa puso ng bawat nanunood. Talagang karapat-dapat siya sa pangalang Dilius. Kitang-kita ng lahat ang lakas ng binatang may 3 mata at battle spear. Bilang isang master ng kulog at unos, walang duda na kabilang siya sa pinakamalalakas sa mga level 13. Ngunit sa ilalim ng kamay ni Dilius, hindi man lamang siya nakatagal ng ilang paghinga. Bagamat isa lamang siyang Dao projection, dinurog pa rin ni Dilius ang kanyang kalaban na parang simpleng pagkain at pag-inom lamang. Kitang-kita ng lahat ang nakakatakot na kapangyarihan ni Dilius.
Matapos pira-piresuhin ang binatang may tatlong mata, isang liwanag ang kumislap sa mga mata ng maladyos na si Dilies. Bigla siyang lumipad patungo sa direksyong pinanggalingan ng binatang may tatlong mata. Sa isang iglap, naglaho siya sa malawak na kalawakan. Nang makita iyon, agad na nasabik ang mga nanunood sa lugar. Ngayon, magiging magandang palabas na ito. Kumislap ang mga mata ng gintong higanti, at isang kakaibang liwanag ang lumitaw sa kanyang gintong mukha. Napukaw na ang galit ni Dilies. Ang taong paulit-ulit na humamon sa karangalan ng hari ay nakatakdang harapin ang puot ng hari. Pagkasabi nito, agad na kumilos ang gintong higanti. Sinundan niya ang dinaanan ni Dilies, at mabilis na humabol. Ganoon din ang ginawa ng iba. Lahat sila ay sumunod sa landas ng tinatawag nilang hari.